Magandang araw po mga kabalyer. Narito na tayo ngayon sa Kabalyer Bag Vlog. Sa ating Kabalyer Information and Education. Ang subject matter natin ngayon ay ang tungkol po sa retirement benefits sa isang retiree. Mga kabalyer, para sa kaalaman sa lahat, nasusulat kasi sa PD 1638 na ang retirement sa isang sundalo, sa isang retirado ay personal property of the retiree. So ngayon, pag personal property of the retiree, may nakasulat pa doon na it cannot be assigned or it cannot be garnished. Ibig sabihin, di pwede na yung personal property ng retirado, na isang retiro, na i-assign o ibigay doon sa, lalo na sa kabiyak. Hindi pwede yun nga hati tayo sa retirement mo, hindi pwede yun. Dahil personal property of the retiree, mga kabalyer, sa kanya lang talaga yun. Sa kanya lang yung retirement benefits. Hindi pwede ipamigay. Hindi pwede hatiin. Hindi pwede 50% ako dyan, lalo na sa mga asawa. Kasi personal property. Tandaan niyo mga kabalyer. Personal property of the retiree. So, mayroong mga instance na, oy, bakit si Pulano, si retire, naghati sila sa retirement benefits? Mahati lang yon. Yan ang general role na personal property of the retiree. May assign lang yon, may garnish lang yon kung halimbawa, mayroon kang kaso nga retiree. Prior sa pag-retire mo, nagkakaso ka. May ginawa kang hindi maganda sa iyong pamilya, sa iyong asawa. Siyempre, yung asawa, manigurado talaga yan na hati tayo sa retirement mo, sa retirement benefits. Hati sa retirement benefits, lalo na sa lump sum, 36 months. Mapilitan ka mo hati dahil yung military hierarchy, hindi ka makaretire kaya may pending case ka eh. So, ang gagawin mo, sige, hati na lang para ka makaretire. So, na-violate ang personal property dahil nagloko ka eh, na retirado. Pero kung plain ka lang nga mag-retire, wala kang problemang kaso, walang manghingi sa hati na sa iyo, talagang walang paghatian yun. Sa iyo lang yun. Siyempre, may pamilya ka, may asawa ka, may anak ka. Di, bahagian mo na sa retirement mo. Pero ikaw pa rin ang musunod, mga kabalyer. So, bago tayo magpatuloy, shout out muna kay General Norman Daligo. Dati ko isang busing sa G1 eh. Retired General Norman Daligo. Kay Master Sergeant Doming Katipan. Mga kabalers. Shout out sa lahat na mga Skylord sa 52nd Navy. Lahat na mga netizen, bago mga netizen sa mga enlisted personnel, officer and enlisted personnel sa 52nd Navy. Shout out sa Skylord. Kumusta kayo dyan? So ngayon, patuloy tayo. Mga kabalyer, bago pala, para sa kaalaman sa lahat,
may vlog tayo sa Facebook na Cavalier Vlog. Mayroon tayong vlog rin sa YouTube. Cavalier Vlog pa rin ang pangalan. I-search lang ninyo, pakita ninyo, marami na akong naipa-vlog doon sa YouTube, mga Cavaliers. Tapos, like mo na, comments, at saka share para yung iba mabibigyan natin. So, patuloy tayo mga Cavaliers. Kaya ulitin ko, yung retirement benefits sa isang retirado o mag-retire na o retirado, ang tawag doon is personal property. Sa kanya na talaga yun. Hindi pwede yun nga, hati tayo, asawa mo ko, hindi pwede yun. Personal property of the retiree, hindi conjugal property sa mag-asawa. Linawin natin yun dahil yung iba kasi nakaretiro, hindi pa niya alam ito eh. Ngayon, alam mo na ang retirement benefits is a personal property of the retiree. It cannot be assigned or garnished. So, magkaiba yung conjugal property. Pag conjugal property kasi, kayo mag-asawa. Sa legal parlance, kayong mag-asawa ang may anong tawag doon? May pamana sa property niyo kasi conjugal eh. Conjugal property, mayroon pa akong pahapyaw sa inyo nga pagka conjugal property, halimbawa binata ka, mayroon kang 10 hektarya na naposes mo yan nung binata ka pa. Nakapag-asawa ka na, yung 10 hektarya mo, conjugal property na yon, kasama na yung asawa mo. Conjugal na eh. Kaya sa retirado, sa retirement benefits, magkaiba. Nakasulat doon na ang retirement benefits is a personal property of the retiree. Hindi kasama yung mga anak at saka asawa doon. So, ibig sabihin, hindi pwede assign, hindi pwede garnish, hindi pwede paghatian. Para maliwanag sa inyo. Ngayon, alam mo na, yung pagkakaiba ng conjugal property at saka personal property, mga Cavaliers. So ngayon, yun lang muna ang video natin, vlog natin ngayon. Kung gusto nyo makita ito sa ibang pagkakataon, puntahan nyo yung vlog na Cavalier Vlog sa YouTube. Marami doon. Makikita nyo. So sa ngayon, magandang umaga po sa lahat ng mga Cavalier, sa lahat ng mga Skylord sa 52nd Highway, at lalo na yung officers, lalo na yung BATCOM ng 52nd Highway. Hindi ko kasi alam pag ngayon, hindi ko na-update. Marami na akong pinuntahan, pinagtanungan, hindi nila alam na sino ang incumbent BATCOM commander ngayon sa 52nd Highway. Si Sergeant Gigas, retired Gigas, tinanong ko, nandoon na pala siya sa Haiti ngayon. Hindi rin niya alam. Nagtanong rin ako ni Master Sergeant Pandak, Duming Pandak. Hindi niya rin alam kung sino ang incumbent na BATCOM ngayon. Mangumusta sana ako sa bagong BATCOM. Bagong install BATCOM. Pero kung mayroong nakarinig ito ngayon na alam yung BATCOM, paki-chat na lang, paki-comment na lang kung sino full name ng bagong BATCOM ngayon sa 52nd Highway. Si Master Sergeant Katipan, Duming Katipan din, nagtanong ako doon kung mayroon ba siyang alam, wala rin. So lahat na source ko na pinagtanungan, walang nakakaalam. Kaya kung mayroong nakikinig ngayon, comments na lang, pakisuyo na lang sa full name ng bagong, yung incumbent ng battalion commander ngayon sa 52nd Highway, Skylord. Yun lang mga Cavaliers, at saka magandang umaga, mabuhay ang mga veterano. Yun lang po.